Kasi usually kung ano yung ina-emphasize, yun yung most likely must know and lalabas sa exams nyo. Remember also na even though long yung topic or short, pare-pares lang yung items doon. So, tawag dito, please be mindful kung paano you spend mag-aral sa mga medicine topics. Well, by God's grace, hindi naman natin natatapos lagi yung pag-aaral ng medicine kasi ang hahaba nila, especially third year. It's a miracle na pumapasa tayo sa third year. But, of course, mag-aral pa rin kayo mabuti. So, anyway, quiet muna ha. So, there are three components that produce electrical currents initiating cardiac contraction. So, mainly the cardiac pacemaker cells, the specialized conduction tissue, and the heart muscle itself. So, yung pacemaker natin, yung SA node or sinus node, it is located in the right atrium, usually sa upper posterior, and it is a collection of pacemaker cells, no? So, made up of cells siya that exhibits automaticity. Alam niyo yung sa automaticity sa fission natin before? Automatic na nagne-negative siya, di ba? Tapos, when it reaches yung threshold, nagkakaroon ng action potential. So, it exhibits automaticity where depolarization stimulus for normal heartbeat originates. Kaya nga ang tawag sa kanya, pacemaker. The AV node, however, is it's a stimulus of depolarization which slows down within the AV node, allowing blood to enter the ventricle. So, ito yung PR interval natin sa ECG. Ito rin yung, it will filter that not all impulses coming from the right atrium will propagate to the ventricle. Parang kumbaga, parang funnel siya, filtering siya. And more importantly, it allows blood to enter the ventricles. Yung sa diastole, di ba? So, the SA node is the pacemaker of the heart. Sorry kung nakikita nyo, siya yung nasa right topmost na parang ano siya doon, yung oval shape doon na structure. Kasi di ba located siya sa right atrium, upper posterior. It can generate spontaneous action potential. So, nung panahon namin, automaticity ang tawag namin. But now, they call it autorhythmic tissue. So, action potentials pass to atrial muscles and to the AV node. Siyempre, yung depolarization sa right atrium muna, and then left atrium, then interventricular septum, and then simultaneously yung left and right ventricles. So, tandaan nyo, hindi sabay yung contraction ng atrium saka ventricle, di ba? Kasi the blood should move in a one direction. So, ito ano lang, yung example ng isang action potential ng automaticity. So, phase 0 is the rapid upstroke, phase 2 is the plateau, and then phase 3 is the active repolarization. So, hindi naman yan yung sa interest natin dito. So, the AV node conducts action potential more slowly. So yung pacemaker, tawag dito, 90 to 100, ang AV node, usually mga 40 to 60 siya. So, it ensures ventricles receiving signal to contract after atria have contracted. So, remember ha, the atria contracts earlier than the ventricles. Then we have the AV bundle, which passes through a hole in cardiac skeleton to reach the interventricular septum. So SA node, AV node, and then your AV node has AV bundle and it will divide into left and right bundle branches. So the left and right bundle branches extend beneath the endocardium. So ito na yung pupunta sa cardiac muscles natin.
to the apices of the right and left ventricles. So pababa siya. Galing taas, atrium, papuntang septum, papuntang ventricles, left and right. So, how about the Purkinje fibers? So, they are large diameter cardiac muscles with few myofibrils but many gap junctions. Kung naalala nyo dati, pag may gap junctions, what's the velocity? Mas mabilis ba or mas mabagal? Di ba sa physio, pag may gap junctions kayo dati, yung travel ng impulse, saltatory. So, nagli-leap siya. Sino bang nagli-leap? Si Incredible Hulk, nagli-leap. Tatalon-talon siya, so mas mabilis yun. So, it conducts action potential to ventricular muscle cells. So, sila yung nasa myocardium mismo. Of course, interventricular septum is considered as part of the myocardium. Pero ang nasa IBS, yung left and right bundle branch. Ang nagpe-penetrate sa mismong myocardial tissue natin is your Purkinje fibers. So, eto na. Remember, di ba may mga complexes tayo sa ECG. We have the P-wave, we have the QRS, we have the T-wave, and then U-wave yung iba. So, first is the P-wave, which represents atrial depolarization. So, tandaan nyo ha, basta P-wave, atrium ang pinag-uusapan. So, it is oriented downward and toward the subject's left. Class ganito. Everything that is towards the point of maximal impulse, which is yung sa left ventricle, pag papunta yung depolarization doon, it is always positive. So, paano yun? So, kunyari, di ba yung P-wave nasa right atrium? Di ba? Ito yun, yung SA node, yung impulse. Tapos, the impulse will travel papuntang left and then pababa. So, every time na papunta sa leftward and downward, kasi papunta siya sa point of maximal impulse, laging positive ang deflection sa ECG. So, that's why your P-wave is positive. Your QRS is usually or predominantly positive sa ECG. So, banggitin ko na rin, kapag walang muscle doon, na-infarct ka, yung QRS mo, mababa, low voltage. Pag malaki naman yung puso mo, yung QRS mo, matangkad. So, may hypertrophy. So, the QRS voltage tells a lot kung anong klaseng ECG or patient meron tayo. So again, balik tayo. P-wave, atrial depolarization, oriented downward. So pag naisip nyo yun, orientation downward and leftward, laging positive. Kaya ang P-wave natin is positive. It reflects the spread of depolarization from the sinus node to the right and then to the left atrial myocardium. So since nandun siya, sa pinakadulo, malapit sa SBC, sa right atrium muna magde-depolarize and then left atrium. So ganun siya ha. How about the QRS complex? So, ito yung pinaka-prominent na nakikita natin sa ECG. So, normal ventricular depolarization proceeds as rapid, continuous spread of activation wave fronts. So, there are two major sequential phases. Yung una, depolarization of the IBS. So, ano ulit yung nasa IBS natin? Yung left and right bundle, di ba? From left to the right and anteriorly. So, left muna, right, and then anterior. Tapos, sa IBS yon. Pero yung sa ventricles mismo, sabay sa right and left. Masyadong technical to. Hindi naman lalabas to sa exam. Pero just to show you
yung passage or yung actual how will your heart contract. Sisimula yung depolarization sa atrium, right and then left. Sa interventricular septum, left muna, and then right, and then anteriorly sa septum. Pero yung mismong ventricles, sabay sila. Ang gulo, no? So, it is dominated by the more massive left ventricle so that it points leftward and posteriorly. So, positive na naman siya kasi leftward and posteriorly. So, how about the T wave? So, usually, it is concordant. So, ibig sabihin pag concordant, it's the same with the mean QRS vector. So, if positive yung QRS mo, usually yung T wave mo, positive din. So, indicates that repolarization normally must proceed in the reverse direction from depolarization. So, ang ibig sabihin doon, tawag dito, kung yung last na na-depolarize, siya ang unang mare-repolarize. No? So, how about U-wave? Ano itong U-wave? Ito yung genre ng music ng mga 1980s. Tulog to mga to. U-wave yun. Ang lungkot nyo kasi. So, normal U-wave is small. It's rounded. Usually less than 1 millimeter or equal to 1 millimeter. So, banggitin ko na rin na when we say 1 millimeter in a standard ECG, yun yung one small square or one small box. Lagay nyo yun kasi minsan lumalabas eh. That 1 millimeter also stands for 1 millivolt. Mamaya sa heart rate, kasi baka may konting computation lang or mental computation, baka lang may lalabas. So, if you have a prominent U wave, ang una nyong isipin is hypokalemia. Lagay nyo na rin yan, paborito rin tanong yan. Mga electrolyte abnormalities associated with ECG. So, however, in a very prominent U wave, it can cause or it points out to a type of ventricular tachycardia, yung torsa de pois. Ayun, yung torsades de pointes. Torsa de pois kasi yung ginagamit na pronunciation yan. So, tandaan nyo, ang torsa de pois is under ventricular tachycardia. It's under polymorphic ventricular tachycardia. So, pag U-wave, hypokalemia, pero pag prominent yung U-wave, you think of ventricular tachycardia is specifically torsa de pois. So, U-wave also can be a subtle sign of ischemia. Ang giant U-wave din, sa stroke patients naman yun. May na yun. Ma-overwhelm tayo. So, these are the ECG waveforms. The P stands for atrial depth. I-memorize nyo to by heart. QRS, ventricular depth. STTU or STT, ventricular repolarization. And then yung J point, which is that's the basis kung meron tayong ST elevation or not. It's the junction between the end of the QRS and the beginning of the ST segment. So yung mismong junction ng ventricular depth and breadth, that's the J point. So P-wave atrium, QRS, ventricle, parehas na depolarization. STT, ventricular repolarization. Ayan. So, ECG paper speed. Standard kasi is, ayan, baka addict lang yung magbigay ng exam. 25 mm per second. And then, standard to na setting. And then, 1 millivolt equals 10 millimeters. So, kanina, ang sabi ko,
yung isang small square, it corresponds to 1 millimeter. It also corresponds to, nagkamali ata ako, 0.1 millivolt dapat. Kasi ang 1 millivolt, 10 millimeters. So, pag inano natin yan, in-apply natin yan, yung 1 millimeter natin, it's 0.04 seconds. Or if you want, 40 milliseconds. Sa clinical practice kasi we use more oftenly the 0.04 para seconds lang siya. So, since ang small square, pag naging heavier lines yan, yung one big square, 5 yun eh. 5 times 5 siya eh. So, ang 5 small squares, ang duration niya, you just multiply it by 0.04. So, 5 times 0.04, 0.2 o 200 milliseconds. I'm telling you this kasi yung mga intervals natin mamaya, magagamit natin dyan. So, ulit ha. Ang isang small square, 1 millimeter, 0.1 millivolt, 0.04 seconds. Ang one big square, 0.2 seconds or 200 milliseconds. Okay? So, that's for the duration. Yung sa ano naman, sa amplitude, yun lang tatandaan nyo. 1 millivolt equals 10 millimeters or 10 na maliliit na small squares or 2 big squares. 1 big square, 5 small squares kasi. I think mabibigyan naman kayo ng copy ng slides. Hingi lang kayo. So, what are the major ECG intervals? So, RR interval as it implies, it's just the distance between two successive R waves. Mamaya. Yung second is hindi yan R ha, typo yan. PR interval yan. So it's from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS complex. That's your PR interval. It measures the time between atrial and ventricular depolarization. Ang normal value niya, 0.12 to 0.2 or 120 to 200. So pag translate mo ngayon ito, 3 to 5 small squares. Tama? Kasi ang 0.12, ang ano eh, ang 1 small square, di ba, 0.04. So ang 0.12 is 0.04 times 3. Kaya 0.12 siya. So, ang normal na PR interval is 3 to 5 small squares. Pag sumobra doon, ibig sabihin, prolong yung interval mo. Pag prolong yung PR interval mo, ang tawag doon, first degree AV block. Mamaya, ma-discuss din siya. So, now, you know the importance nung mga sinabi nating numbers kanina. So, i-memorize nyo yung numbers na yun. So, the QRS interval reflects the duration of the ventricular depth. So, usually, it's 100 milliseconds or less. So, mga around 2 to 3 small squares siya. And lastly, yung QT interval includes ventricular depth and repolarization. So, buo yun ng ventricle. So, QRS interval, ventricular depth, QT, ventricular depth, and repolarization. Tandaan nyo ang start ng repolarization, di ba? Yung J point, which is the start of your ST segment. So, try natin mag-interpret. Relax lang kayo ha, kasi medyo overwhelming siya. So, there are leads sa ECG. So may nomenclature tayo. They are bipolar leads, may unipolar din, at saka chest leads. Pinakamadali yung chest leads saka unipolar. Etong bipolar, so
medyo mahirap siya kasi ano siya it constitutes, since bipolar siya, yung isang lead, dalawa siya nanggagaling. Like lead 1, ang sabi, lead 1 is from yung left arm and right arm voltages. Ang lead 2, left leg and right arm voltages. And then ang lead 3 is left leg and left arm voltages. So, triangle siya. Kita nyo? Yung nasa taas, both arms. And then yung lead 2, yan yung papuntang maximal impulse Kasi di ba, towards the left and downward. Right arm, left leg. Tandaan nyo, yung right leg hindi ginagamit. Kasi it's just sa grounding lang siya. Sa ECG yan, kung may idea kayo, at sa mga pre-med courses ba, sa medtech, saka nursing, nag-try kayong gumawa ng ECG? Nasubukan nyo ba yun? Kulay black kasi yun So, ang code namin doon, patay. Ibig sabihin, ground lang siya. Di ba yun din yung ginagamit natin sa electrical minsan? Pag black, it's grounding. So, tandaan nyo, walang nakakabit. May nakakabit, pero walang electrical impulse na nadedetect or ginagamit doon sa ECG sa right leg. So, both arms, lead 1. Right arm to left leg, lead 2. Left leg to left arm, lead 3. So that's your bipolar leads. Einthoven's triangle yan Yung unipolar leads, it measures the voltage at one locus or location relative to an electrode that has approximately zero potential. So, ayan pala, right leg serves an electrical ground. So, ang ibig sabihin lang niyan, augmented voltage yung AB. So, pag nasa R, right arm, sa left arm, ABL, pag left leg, ABL. Madali lang siya. So, pag dalawa yung mga leads na nakikita nyo, matik yan, bipolar. Pero pag isa lang, tapos nakita nyo yung code na AB or augmented voltage, unipolar leads yan. Ito pinakamadali, yung chest leads. So, di ba kanina nasa kamay? Punta naman tayo sa chest. So, for the hallmark yung sa locations lang, tandaan nyo lang yung 4th and 5th intercostal spaces. Kasi ganito yan, tignan nyo Yung V1, nasa right siya ng sternum. Pero 4th intercostal space. Yung V2, katapat siya nung V1. 4th intercostal space din, pero left side siya ng sternum. So it's just the location sa side, pero parehas sila na 4th intercostal space. Skip muna natin yung V3 kasi mas madali yung V4. V4, V5, and V6 all are 5th intercostal spaces. Yung nga lang, may mid-clavicular, may anterior axillary, and then may mid-axillary. So, dalawa lang yung intercostal space na ginamit natin. 4th and 5th. And then yung V3 is, malamang nasa ribs ito, no? Kasi it's midway between V2 and V4. So, lahat ng chest leads nasa left side except V1 nasa right. So, tandaan nyo na rin, kaya mamaya, pag maghahanap tayo ng right ventricular hypertrophy, ang hahanapin nyo, V1. Pag maghahanap kayo ng right bundle branch block, ang hahanapin nyo, V1. Pag maghahanap kayo ng left bundle branch block, ang hahanapin nyo, B4, B5, B6, or B5, B6. Pag maghahanap kayo ng left ventricular hypertrophy, ang hahanapin nyo ulit, B5, B6. Yung left atrium, alam nyo ba na it is located posteriorly and medyo
mapupush niya yung structure sa right side. So again, if you're looking for left atrial enlargement, usually sa B1 din. So ilagay nyo lang dyan kasi makakatulong yan mamaya sa meron bang left atrial hypertrophy dito. Tingnan natin. So, practice lang. So, how do we determine cardiac rate? Siyempre, kapag clinically, anong ginagawa nyo? Pag masipag-sipag pa kayo, full minute, di ba? Pag medyo marunong-runong na kayo, 30 seconds na, times 2. Tama ba? Naintindihan nyo? Yung pag-detect, pag tamad na kayo, ilan na? Ano? Sige nga, pag tamad na kayong mag-heart rate, paano nyo pinupulsuhan yung pasyente? Paano kayo kumukuha ng heart rate? Times 6 ba? Nagti-10 seconds pa ba kayo? Yung pinakatamad, 6 seconds na lang, tapos times 10. Pwede rin lahat yun, kasi lahat yun are 10. Pero being cardiologist, minsan, siyempre, mga 2 or 3 seconds lang nila dinadampihan na. May idea na kami kung nasa 70s or 80s yan. Siyempre, practice makes perfect pa? Mali. Practice makes permanent. Kasi minsan, kung yung pinapractice mo, mali, napaperfect mo yung mali. Di ba? So, nangyari sa pag-aaral, kung talagang parehas lang naman yung nakukuha mo, mag-aral ka o hindi, matulog ka na lang. may malakas ka pang mga panghula the next day. Kaysa bangag na bangag ka. Do you know Dr. sa Pisio? Si Sino? Nakalimutan ko naman pangalan. Hindi si Dr. Porciungula. Hindi rin si Dr. Bitol. Hindi rin si Dr. Magkasi. Magsabi pa nga kayo ng teacher ng Pisio? Tanda na. Siyempre, teacher ka. Ha? Ayan, si Dr. Barbon. Galing joke yun. Nakalimutan ko tuloy yung tagline. Yung punchline na sabihin ko. Anyway, tawag dito. Formula number 1, sa regular rhythm, yung rate per minute natin is 300 divided by the number of big squares. So, kunyari, ito kasi hindi masyadong kita eh. Guys, nakikita nyo naman, di ba? Meron tayong 3 QRSs sa top sa ECG taas, di ba? So imagine nyo na lang kung in between them there are 5 big squares. Ano ang heart rate niya kung 5 yan? Sabi, 300 divided by 5. So, 60. Kung 4 yon, 300 divided by 4. Lan yun? 70. Si 280 yun eh. So, ganun lang siya kasimple. Kung medyo off-off ka naman, so, sa klase nyo may off-off talaga lagi. May palautos, may walang pakialam. Kasama yan sa medicine. 1,500 naman, so bibilangin mo lahat yon. Divided by number of small squares. So, dito, an example, 1.5 constant yun, di ba? Divided by 23. Siyempre, hindi mo naman bibilangin yung 23, di ba? Titignan mo muna yung big squares. Kunyari, 4 yung big squares doon, o 3. Di, 5, 10, 15 na kagad yun. Tapos yung butal-butal, i-add nyo na lang. Kunyari, half yung isa. So, 2 small squares, 17, ganyan. Pero siyempre, I think dito sa 1.5 divided by something, kailangan nating mag-calculator. Diba? So, 300 over big squares or 1.5 divided by small squares. So, yung irregular rhythm, yung pinag-usapan natin kanina, is meron kasing 6 seconds strip eh. So, 6 seconds siya. So,
ano naman, applicable naman, 6 times 10, 60 seconds. So kung ilan yung R wave na nakita mo doon, so yun yung tibok ng puso niya. I-multiply mo lang by 10. So that's for the irregular rhythm. So madali lang yung rate ha. Anong normal na cardiac rate? 60 to 100. So, ito, tandaan nyo lang, ang QRS is, ang axis natin is, ang normal is negative 30 to positive 100. Beyond negative 30, so negative 31, ang tawag natin doon is left axis deviation, no? So yan, axis more negative than negative 30 is left axis deviation. Ito yung mga differential na diagnosis natin. Minsan lumalabas to. So, pwede kang magkaroon ng left ventricular hypertrophy, left anterior hemiblock, or left anterior fascicular block is same lang sa left anterior hemiblock. So, interchangeable yon. Or inferior MI. So, differentials ng LAD ha. LPH, left anterior hemiblock or left anterior fascicular block or inferior wall MI. So pag right axis naman, more than 100 degrees, it is usually normal in children and young adults. So kayo may right axis deviation ba kayo? Di ba young pa kayo? Sige, talagang hindi kayo masaya. So, pwede ring right ventricular overload or right ventricular hypertrophy. Pwede ring infarction sa lateral wall, dextrocardia, pneumothorax, and left posterior fascicular block. So, kabaliktarin lang ng differences mo sa left axis. Pag right axis naman, so may right ventricular hypertrophy ka, may left posterior hemiblock ka or left posterior fascicular block, hindi ka inferior wall MI, lateral wall MI naman siya. And then siguro dagdag nyo na lang yung pneumothorax. Siyempre yung dextrocardia, medyo obvious naman. Nasa right side kaya nagde-debride talaga. So, this, my friend, yung basis na bakit yung kadalasan ng mga artista kapag sumasakit o na heart attack sila, nasa left lagi yung yung sumasakit. Hindi kasi sila nagbasa ng Levin's sign, di ba? Dapat nasa mid. Pero yun kasi the impulse towards the left. Hindi na our heart talaga nasa gitna yan, nasa center yan. It's just the impulse towards the left. Well, pero siyempre kung meron ka ng enlargement, dun lang. So, it's just the axis of the heart. Hindi yung heart mo nasa kaliwa. So, may tanong pala ako. Bakit ang mga lalaki, grabe yan, hindi ako maisip. Okay na lang. Puyat kasi ako. Sa maaga pa mag-joke. Dalawa na utang ko sa inyo. So, sinus brady, class pag sinabi nating sinus, ibig sabihin, the impulse is coming from your saan? Sinus node. Wala nang iba. But, can impulse also come from, okay, reset. Atrium lang tayo ha, right atrium lang tayo nag-usap. Can impulse also comes from other places other than your SA node? Talino yung sagot ha. Ang tanong, saan? Saan? Sige. Can you speak louder na lang? Kasi wala naman akong time. Kung sino yung malakas ang loob, sumagot lang. Hindi ko naman kayo kilala. Saan galing? Saan? Ano? AV node?
Yeah, kung walang impulse na nagaling ng SA, may AB node. That's why yung QRS mo, ang beats mo dyan, mga around 60 na lang. And then kapag wala ka pa ng AB node, ventricular rhythm ka na mga 40s na lang. Saka natin pag-usapan yun kasi mas exciting yun. Pero some impulses are ectopic. Ibig sabihin they are not coming from SA. Meron din, kaya nga meron tayong premature atrial complexes. Same din sa ventricle, kaya tayo may PVCs or something kasi they are not coming from the pathway. Okay? Na usual. So, when we say sinus brady, it's the impulse is just coming from the SA node. However, it's just less than 60. Kasi ang normal, 60 to 100. Kaya sinus bradycardia pa rin. Kaya normal looking pa rin yung P-wave mo. Hindi siya... Malalaman kasi natin, o class ganito lang yan, malalaman mo na may ibang impulse na nanggagaling aside from the usual conduction. Kasi yung P-wave mo, kunyari yung P-wave nung isa, ang duration niya is 3 mm, tapos makikita ka ng 2 mm lang. Minsan upright siya, yung P-wave mo na isa, negative. Ibig sabihin nun, it's not coming from the SA code. So, ganun lagi ang ECG. Kapag merong kakaiba doon, or naiba doon, ibig sabihin that impulse doesn't belong to the, for this instance, sa SA node. So, pag sa QRS mo din, pag yung PVC mo, di ba ang PVC, bizarre looking QRS yon, hindi rin galing yun doon sa normal pathway ng impulse natin. So, a normal ECG should not vary yung R wave mo by 10%. So, pwede naman may konting variation, pero yung cycle length, yung RR interval mo, should not vary by more than 10%. Kasi if it varies by more than 10%, eto na yon. Meron tayong tinatawag na sinus arrhythmia. So, medyo toxic lang, di ba? Sinus node na. Tapos, may arrhythmia. So, sinus arrhythmia. Kung nakikita nyo yun sa ECG, minsan common yun. Sa mga young din. So, kayo na naman yan. It varies sa respiration. So, again, pag normal looking yung P-waves nyo, dapat yung interval niya should not exceed more than 10%. If it's exceed more than 10%. Pag it exceeds more than 10%, sinus arrhythmia siya. Yung PR interval is 0.12 or more pag normal. Kasi di ba, ang normal natin na PR interval is 0.12 to 0.20 or 3 to 5 small square. So, same contour in same lead. Ito yung sinasabi ko kanina. Pare-parehas yung itsura niya. Siyempre, kung sa lead 1, kung mukha siyang mansanas, dapat mukhang mansanas lahat yon. So, it's upright in 1, 2 ABF and left precordial leads followed by QRS. Di ba? After naman ng P-wave, PR interval, and then your QRS. Yung ano naman, sinus tachycardia, same lang ng characteristics nito, except that your heart rate is more than 100. So, sakto. Arrhythmias, no? Ang itatanong dyan ng arrhythmia sa exam nyo, anong spelling ng arrhythmia? Kasi sa probably longest word sa English na puro consonant, no? So, ready nyo na lang yung spelling nyo ng arrhythmia, ha? So, we have irregular rhythms, we have the escape or premature beats, we have the rapid ectopic rhythms and heart blocks. So, ito yung pinag-usapan natin kanina. So, ang atria, usually 60 to 100. Yun yung firing rate ng SA node. Kaya nga siya pacemaker kasi siya yung pinakamabilis. So, di ba, parang hindi mo kasi napapansin na meron ding inherent impulse yung AB junction
saka ventricles kasi they are suppressed or inaabutan sila lagi nung pacemaker, which is yung SA node. So dito na pumasok yung sinasabi nyo kanina. Kung walang impulse o yung impulse hindi nanggagaling sa SA node, hindi naman pwedeng wala na. Kasi mamamatay na tayo pag wala ng impulse, wala ng tibok yung puso natin. So ang sasalo niyan yung next, which is your AV junction. So malalaman nyo na AV junction siya o doon galing pag ang heart rate mo, usually, yun yung first clue. 40 to 60 na lang yung heartbeat ng pasyente mo. So ang tanong, paano nyo malalaman na sa AV junction galing yung tibok ng puso based sa ECG? Hindi siya sinus brady. Kasi di ba, class, ang sinus brady pwede rin 40 to 60 or 40 to 59 kung ok kayo ang heart rate. Pwede rin AV junction. So paano nyo malalaman ngayon na hindi galing sa atrium or SA node yung nagbibigay ng tibok ng puso nyo? Sinong gustong i-try? Kaya maraming sources ng inspirasyon, hindi lang pacemaker. So wag niyong seryosohin yung relasyon nyo kung di pa kayo mag-aasawa. Collect and collect, then select. Ayun sinabi, di ba? O ano, class? Paano nyo nalaman na yung impulse galing sa SA node? Ano makita niya sa ECG? Ano? Sige, sagutin nyo naman ng tama. Ano? What will it reflect sa ECG kung meron kang atrial depolarization or galing sa SA node? May P-wave ka. Sa AV junction ba may P-wave? Wala. Kasi ang AV junction, anong nire-represent niya? PR interval. O, di ba? So, kung meron kang heart rate na 40 to 60, QRS lang yung nakikita mo, walang P-wave, junctional rhythm yan. Yun yung AV junction, 40 to 60. Ngayon, bumaba ka pa. Wala ka na rin AV junction. So, pangatlong panliligaw mo na kasi nabusted ka na sa SA node saka AV node o pangatlo na. Usually yung pangatlo sinasagot ka na dahil naawa na sa'yo. So, sa ventricles, o sabi dito 20 to 40. Paano pag 40 lang? Dinapraning ka na. Kasi, pag 40, junctional rhythm ba? Sinus brady ba? O paano, how will you rule out? Siyempre, madali na lang na alam mong hindi sinus brady kasi walang P-wave. May QRS. Tapos parehas na 40. Ano ba to? AV junctional rhythm ba to o ventricular? Yung mga kasagot nito, hindi na siya attend ng mga next na class ng cardiology. Okay, class. Pag ventricular, na galing na doon yung impulse, yung QRS mo, widen siya. Okay, tandaan yun ha. Widen. Pero pag normal siya, mga 10, di ba? Usapan natin 10 milliseconds ang normal na QRS, di ba? Junctional rhythm siya. Pero kapag wide siya, tapos mabagal, syempre kung 20s, 30s, ano na yan, ventricular rhythm yan, malapit na yan mamatay. So isipin mo, wala ka ng SA node, wala ka ng AV, ventricular na lang yung tumitibok sa'yo. So, i-advance lang natin, in third degree AV block, as the name implies, divorce na sila. Yung AV block wala nang relationship yung atrium to ventricle mo. So, yung P-wave mo, it is not already followed by QRS. No? Yung P-wave mo, it beats solely, mag-isa siya. Yung QRS mo, nagbi-beat din siya, mag-isa siya. So imagine nyo, yung P-wave mo may be normal looking.
And yung QRS mo naman, syempre widened siya. Kasi yung QRS mo, it is not triggered by the normal pathway mo. It is already blocked. It is third degree AV block, pinaka grabe yon, or AV dissociation, yung sabi nila. Ito yung nagre-require ng pacemaker. No? Kasi even though yung atrial rate mo 60s to 80s, yung ventricular rate nito usually 20s, 30s. And then ang rhythm ng third degree AV block, tandaan nyo, it's usually, or basta pag tinanong, regular siya. Kasi yung alam nyo naman eh, may sariling beat yung atria, may sariling beat yung AV, may sariling beat yung ventricle, di ba? Sinabi na natin kanina yan. Yung nga lang, nasusuppress yung ventricle kasi may AV junctional which is 40 to 60. Nasusuppress yung AV junctional in a normal individual kasi meron tayong pacemaker, yung SA node. No? So, ang galing ni Lord kung pwedeng kay San Pedro to, no? 3 times niya dininay. So 3 rin yung pwedeng magsasalba ng heartbeat mo. Atrium, AV junction, and ventricle. When we say atrium, SA node siya. So ano sabi natin sa sinus arrhythmia kanina? Normal looking ECG, pero yung cycle niya, it's more than 10%. Kasi ang normal, less than 10%. So, yung rate mo during expiration, yung rate mo during expiration, mas mababa. During inspiration, mas mabilis. Okay? Basta, yan, sinus arrhythmia. Oo. Correct spelling naman. Layo nyo kasi, pero pag nakita nyo class, napaka-exciting ang ECG. Ang una nyong gagawin sa isang leads, titignan nyo yung P-wave kung magkakamukha sila. Yung QRS kung magkakamukha sila. Yung T-wave kung magkakamukha sila. Tapos dapat ang P-wave mo always followed by QRS. And then, T-wave. Ganon siya. So, patterns lang siya. So, arrhythmia. So, when you say arrhythmia, dalawa lagi. Sabi kasi may combination so 3. So all of the above. So ang una mong problem, it can be due to impulse initiation, no? So yung automaticity mismo or impulse formation. Hindi siya na-form, walang impulse talaga. So walang kuryente, parang ganon. Sa disturbance in conduction naman, di ba minsan nakakonect ka sa Wi-Fi, pero no internet available. Yun yung best example ng impulse disturbance in conduction. So, or disturbance in propagation. Kunyari, may impulse naman, may SA node naman, kaso meron kang AV block. Kunyari, first degree AV block. Yung conduction mo na-delay. Kasi ang first degree AV block is PR prolongation lang siya. Yung iba naman, pag may AV block, some impulses from the atrium or P-wave will not translate into QRS. Di ba ang alam natin, every P-wave dapat, ang susunod doon, QRS. Eto yung mas matindi. Minsan, wala na nga. So may disturbance ka in automaticity. Minsan, yung propagation mo or conduction mo, meron din. So, wag na to. Wag na rin yan. So usually, bakit tayo nagkakaroon ng arrhythmia? Pag sobrang slow, di ba parang sa expressway, pag sobrang bagal ka, hazard ka din. Pag sobrang bilis ka, hazard ka din. Tapos, pag may block, so gagawa ka ng ibang daan, so magkakaroon ka ng re-entry. Pag may gap, sisingit ka, re-entry ulit, or termination of re-entry. So, di lalabas yan. Hindi na ako mag-teach next year kung lalabas yan.
Ito, wandering pacemaker. Class, kung nakikita nyo dun sa right side, yung sa right atrium, di ba? Sa topmost, may itim doon na dot. Yun yung SA node, dun sa picture. Tapos may tatlong puti. Kita nyo yung tatlong puti? Naalala nyo yung ano dati? Lumang-luma na baka sa lolo nyo pa to, sa tatay nyo. Naglalaro dati ng ballpen, yung gera-gera sa papel. Ano na ba? Mga ilang taon na kayo ngayon? 22? 23? Mga ganun ba? Na 18, mga ganun. Okay. Class, what do you notice sa wandering pacemaker na to? Actually, hindi masyadong maganda. Pero I'll help you out na lang. Yung P-wave dun sa una, upright. Yung P-wave dun sa pangalawa, yung pangalawang P, negative. Yung P-wave sa pangatlo, upright din, pero broader siya than yung P-wave sa una. And then yung P-wave sa pinaka-last, kamukha siya nung P sa una. So, kaya wandering pacemaker, kasi hindi niya malaman kung saan galing yung impulse. Pero you know na hindi siya galing sa SA node lang. Kasi ang galing sa SA node, positive siya, di ba? It should be around 0.12 yung duration. And then, dapat isa yung itsura. So, ang isang example dito is yung multifocal atrial tachycardia, common sa COPD. Lista nyo lang, baka someday maalala nyo siya. So pag wandering pacemaker, no? Basta wandering, iba-iba. Kasi wandering eh. So if iba-iba siya, your morphology ng P-wave mo, iba-iba din. So ulitin ko ulit guys ha. Sa lead 1, dapat yung P-wave mo, kung mukhang mansanas lahat. Ang QRS mo, kung mukhang orange din siya. Kung mukhang saging siya, saging lahat. Pag may nakita ka doon na kakaiba, mag-suspect ka na. Yun yung number 1. Number 2, nadi-disturb yung regular rhythm, yung QRS mo. Pwedeng earlier yung isa, closely. So, nawala yung cycle mo, naging irregular siya. Number 3, yung QRS mo, kunyari, pwedeng, bakit may QRS akong mataba? Meron akong QRS na merong may bulging, may QRS akong slurred. Kasi pwedeng yung P-wave mo nandun sa QRS, so it distorted your normal configuration of QRS. So, class, ang ibig ko lang sabihin, yung morphology ng ECG, dapat very delicate kayo na tinitignan na dapat pare-parehas sila within the same lead. Kung merong hindi, mag-suspect kayo may problem doon. So, most common na arrhythmia, no? Yung AFib, atrial fibrillation. So, if you have atrial fibrillation, ang rate daw is very rapid. 400 to 700 beats per minute. Wow, 700. Ang rhythm is irregular. Tandaan nyo yan. No? Ang AF ha, irregular rhythm. P-waves, there are no discernible... Oh. Ano yun? There are no discernible P-waves. Pero may tawag kayo dun sa waves ng atrial fib. Pero hindi P-waves ang tawag dun. Fibrillatory waves. Baka may addict lang na magtanong kung ano yun. The F waves or fibrillatory waves, yun yung terminology na ginagamit natin. Kasi parang may P-wave pa rin naman siya, di ba? Kikita nyo naman, di ba? May parang noise doon between QRS. Kita nyo? Yung rugged, ganyan-ganyan. Kasi meron din ganyan, pero organized siya. Mamaya, yun yung susunod siguro na slide. So, since irregular yung ano mo, fibrillatory waves mo, ventricular depolarization
is normal. Ibig sabihin, nagde-depolarize yung ventricle mo kasi may lumulusot. However, tawag dito, not all ng fibrillatory waves will make it through the ventricle. Sipin mo, ang heartbeat mo na 400 din. Class, pag sinabi nating ang heart rate ng AFib na 400 to 700, yan lang yung heart rate ng atrium, ha? Hindi yan heart rate ng ventricle. So, sa tingin nyo, bakit yung 400 na yun hindi nakakarating sa ventricle? Ano, na magic? Na maleta ba siya? Nawala siya? Ano? Na blood control siya? Ano? Ba't nawala? It's because of the AV node. Na-filter nung AV node lahat or almost ng excitation sa atrium mo. It did not allow to pass lahat. Imagine kapag 400 ang heart rate mo, patay ka na. So, AF, irregularly irregular. There are no P waves, pero meron tayong fibrillatory waves. Ventricular depolarization is normal kasi yun lang nakalusot sa AV node ang magde-depolarize. That's why, class, pag nakikita nyo, di ba may mga QRSs kayo? Siguro ang heart rate niyan mga nasa 60s or something. Kasi meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7 times 10, o 70 siguro. Tawag dito, parang, let's just assume na 6 seconds trip yan. So, nagets nyo? Ang daming fibrillatory waves, di ba? Pero hindi naman lahat ng isang fibrillatory wave may QRS. So, buhay pa rin yung pasyente. O, eto. Atrial flutter. Rate is around 300, pwede rin 220 to 350. Medyo mas mabagal sa AF. Rhythm is regular. But it can also be irregular if variable block is present. Ulitin ko ha. Si AF, irregularly irregular. Si atrial flutter, usually regular. Pero kung may choice doon, ang atrial flutter ba? Regular? Yes. Ang atrial flutter ba? Regular and irregular? Yes din. So, ang best na sagot sana dyan, regular and irregular, nasa isang sentence lang yung tanong, ha? Pero kung may both, yun ang i-choose. You choose that. Kasi there can be irregular. Kasi ganito yan. Yung unang block mo, every 2 P waves, may QRS ka, 2:1 AB block yun. Yung pangalawang block mo, naging 3:1, siyempre, naiba yung duration mo ng QRS, naging irregular siya. So, it depends kung saan yung block mo. So, ang tawag dyan is sawtooth or picket fence. So, ang ganda, di ba? Parang, ano ba yan? Wave. Ang ganda yung undulations niya, no? Yung ups and downs. So, class, I want you to imagine, tanggalin nyo yung QRS. Di ba parang ngipin lang ng lagari? So, ganyan kayo mag-imagine ng atrial flutter. Tanggalin nyo yung QRS. Pag natanggal nyo yung QRS, ang ganda niya na. Di ba? So, saan nyo siya hahanapin? Minsan tinatanong to. 2-3 ABF. Doon nyo siya hahanapin. Sa lead 2, 3, or ABF. So, PR interval, usually regular, but it may vary. Huwag yun ang problemahan yung PR interval. Basta, ano to, sagot, safe na tanong itong atrial flutter pag hindi mo alam both, pag mahaba yung tanong true, di ba? Medicine. Atrial ectopic beat. May ectopic na naman ba? Meron. May nunal dun sa taas, di ba? Pero medyo mas malaking nunal dun sa isa. So, paano nyo nalaman na may ectopic beat? Tignan nyo ulit. Hope you can look closer. Pero tignan nyo yung first 3 beats.
Siyempre may P-wave yan. Magkakamukha yan, triplets. Okay? Tapos may anak sa labas. Yung pang fourth, yung P-wave niya is may tawag dyan eh. Yung may up and down. May negative siya eh. No? Parang dichrotic notch. Nakita nyo, yung lalo na mga nandito sa harap, wala kayong rason na hindi nyo ma-appreciate. Yung P-wave ng QRS, hindi siya kamukha nung tatlo. So alam mo, meron kang escape beat. Di ba? So if you want more sa ECG, kung talagang ito yung talagang pinakaasam-asam yung maging paglaki nyo, go into cardiology and then mag-electrophysiologist kayo. Yan. Lahat ng beat sa inyo. Sayawin nyo na rin. Malalaman nyo lahat yan. Kahit saan pa galing yan, re-entry, ganyan, yung nag-a-ablate. Saka malupit ang PF nito kasi konti-konti lang sila. Araw-araw pwede kang bumili ng sakyan. Hindi, zero down payment naman eh. Kayo naman. Ang EPS, konti lang dito. Sa Philippines, I think, sa 80 lang sila. Imagine, no? So, isa yon. Pero sabi ni Dr. Pineda, mag-interventional kayo. Okay. Ito. O, isa pa. O, training lang. 1, 2, 3. May P-wave. Yung pang-apat, nawala. So, nung nawala ang P-wave, sabi ni AB Node, ako na. Ako na naman. Oh. So, paano nyo nalalaman na si AB Node yung nag-fire? Wala siyang P-wave. So, ang tawag dyan, pag si AB Node kasi, para hindi na kayo malito, yung AB Node, may AB bundle. Kasama siya sa AB Node. Yung AB bundle, may nasa junction yon o magja-junction siya into left and right bundle branch, di ba? So, para hindi kayo malito, pag sinabi natin junctional, AB nodal, tawag dito, ano pa yung isa? AB, junction, AB node, AB junction, ano yung sabi ko lang kanina? Pare-parehas lang siya. So, walang P-wave. So, junctional escape beat. So, ang galing nyo na, di ba? Tapos siyempre yung heart rate, medyo umusod. Kasi kung mag-appear yan before, siyempre hintayin nyo muna si pacemaker. Magpa-fire ka ba? Hindi. Hihintayin mo muna si pacemaker na mag-below 60. Kaya nga ang heart rate ni pacemaker, 60 to 100 eh. Tapos 40 to 60 si AB node. Pag ayaw pa ni AB node, ventricular na. So, sarap ng ACG, di ba? How about ventricular escape beat? Yung first three, may P-wave, di ba? And then, yan, wala na. Pati yung junctional, wala din kasi walang QRS. Pero may QRS. Pero mataba. Or malaki. Wala pa kasing Monjaro nun eh. Baka umayat to pag nag-Monjaro, di ba? So, pag wide complex na QRS, kabahan ka na. Usually, ventricular escape beat yan. Plus, nakikita niyo yung pattern. Pag galing sa SA and AB node, ang QRS mo, normal looking, nasa 10 milliseconds lang siya. Pag nasa ventricular ka na, wide siya. No? So there is something wrong here. Unang-una, yung itsura niya, ano siya? Obese, malaki. And then, there's a pause. No? Magiging electrophysiologist na sana kayong lahat. O PACs ulit. Ulit lang yan. So PVCs naman is yung counterpart ng PAC. Pag yung P-wave mo na iba itsura, usually, premature atrial beat yun. Pag yung PVC mo naman na iba itsura,
premature ventricular complex or PVC. So, QRS, not normal looking. Rhythm is, of course, since premature siya, irregular. The P waves, meron. Kaso, obscured by the QRS, ST segment, or T wave. Ngayon, pwede rin siyang magkaroon ng sinus P wave pag meron kang fully compensated pulse. Explain ko sa iyo mamaya yon. Pero, class, kapag may PVC ka kasi, di ba, isipin mo, di ba may ano tayo, may rhythm tayo. Sabihin na lang natin, every 5 minutes dumarating yung train. Pero yung train, o kaya trailer na lang. Yung trailer, every 5 minutes dumarating. Pero bago dumating yung trailer, syempre may humihila doon. Yung tractor head o yung tractor mismo. So, kunyari sabihin natin, a minute before na dumating yung cargo mo, nandun muna yung tractor head mo or yung tagahila. Ngayon, kung nagkaroon ka ng PVC earlier than the 5-minute interval, dumating ulit yung isang cargo. So pag dumating ulit yung isang cargo, na-overtake niya yung tagahila sa kanya. So the P wave is still there. However, it can be obscured na embedded na siya doon sa QRS, ST or T wave na nai-adjust. Nakuha nyo? Na masyadong maaga yung isa. So hindi pa tapos or papunta pa lang yung dapat papunta sa kanya, na-overtake niya na, so na-obscured siya. Kasi remember, ang P-wave mas maliit, ang QRS mas malaki. Ang nakikita lang natin sa ECG class, kung ano yung malaki, yun lang, hindi redundant ang ECG. So I mean, kung meron kang left ventricular hypertrophy, meron pa rin ECG yung right ventricle mo doon. Hindi lang nakikita. Kasi yung makikita mo lang dan kung sino yung parang survival of the fittest siya. Ang ibig sabihin, kung ang amplitude ng LVH is 10, ang amplitude ng right ventricle mo is 8, hindi mo makikita yung 8 doon. 10 lahat. Para kang nagtatago sa poste kapag mainit. Di ba? Hindi nakikita yung shadow mo. So, what is idioventricular rhythm? So, again, the impulse is coming from, nandyan na ventricle. Ito, absence of P waves. QRS, it's not normal. It's more than 0.10, so widen. Tapos, ang P wave mo, ito, isa sa pinaka-importante, is opposite the direction of the QRS. So, ano ibig sabihin nun? Kung ang QRS mo pataas, ang iyong P wave is pababa. Sa example po natin, sa taas, ang QRS mo is downward, di ba? Ba't natin sinabing downward? Kasi predominantly downward siya. So, ang P wave mo, upright. So, that's your indioventricular rhythm, ha? Its rate is less than 40. However, ito komplikado talaga. Meron din tayong term na accelerated idioventricular rhythm. It's just an idioventricular rhythm. However, yung heart rate niya, pwede more than 100. Kaya naging accelerated ventricular rhythm. Pero ganoon pa rin siya. QRS is wide, walang P wave. Ito mas madali. Yung QRS natin sa baba, di ba? Upright, ang T wave mo pababa. So, meron tayong accelerated idioventricular rhythm. Meron din tayong accelerated junctional rhythm. Hindi ko alam kung meron dito, mga wala. Pero ano naman yung accelerated junctional or bundle of His or AV nodal rhythm? Again, ganun din siya. Walang P wave, pero yung QRS mo, maliliit. Di ba ang usapan natin kanina, ang AV node mo dapat between 40 to 60. Pero kung gano'n ang itsura, QRS are small, walang P wave, mabilis, accelerated junctional rhythm siya. So, kung medyo nalilito, balik tayo.
Pag may P-wave yan, sinus node yan. May P-wave yan, pero hindi siya mukhang mansanas, mukha siyang orange. Ectopic yan. Atrial ectopy yan. Pag nawalang P-wave, pero may QRS ka pa rin, junctional rhythm yan. Pag ang QRS mo, normal looking, maliit lang siya, junctional siya. 40 to 60. Pag mabilis yun, accelerated junctional. Wala kang P-wave, ang QRS mo mataba, may pause, ventricular ectopic beat yan or ventricular rhythm na yan. Pag mabagal siya, idioventricular rhythm ang tawag sa kanya. Kapag mabilis, accelerated idioventricular rhythm. So paulit-ulit lang siyang ganun. O ito na. Ang sabi natin kanina, pag mark U wave, torsade po. Pag U wave lang, hypokalemia. No? So ito yun, no? Nakita nyo yung parang may part na mataba, may part na maliit. Nagtitwist siya. So a form of torsade po is under BT, is specifically polymorphic BT. No, its tracing appears to be twisted into a helix. So this form of BTAC degenerates relatively often into ventricular fib. So, tandaan nyo, dalawa lang ang dinedefibrillate. O, tandaan nyo na yan sa buong buhay nyo. Ventricular fib at saka pulseless BTAC. Kasi hindi lalabas sa exam yan. Ventricular fib, no organized ventricular depolarization. Wala ka rin cardiac output. So, eto dapat yung clear. Kaso sa movies ulit, lahat ng nag-a-arrest, dinedefib. O, di ba? It is the most important rhythm for an ACLS provider to recognize. So, dalawa ang ventricular fib, pwedeng coarse or fine. So, ayan. May ma-identify ba kayo dyan kung may P-wave, QRS, T-wave, or ano? Wala, di ba? So, kung medyo malalaki siya, coarse. Pag maliliit, fine. Hindi naman bibigay sa inyo to, pero para malaman nyo lang. Kung may makita kayong parang may ante-ante na, ayun, parang antena ng wifi, no? Yan yung pace beat. Yan yung alam mong nag-fire yung pacemaker mo. And then, magkakaroon ka na ng QRS. So ito, since dalawa siya, dual chamber siya, may atrial sa ventricular na nakalagay. Pero usually, siyempre, hindi ko naman memorize lahat ng indication. Kadalasan, mas maganda ang dual chamber na pacemaker. Siyempre, mas mahal lang, mas maraming complication. But of course, we weigh the risk. Heart blocks. Ayan, malapit na tayo. Hirap na isya ba? So, when we say pwedeng may sinus block, AV block, bundle branch block, and hemiblocks. So, pag sinabi nating sinus block, walang impulse galing from yung SA node. Kasi sinus block so wala na, di ba? So however, pag nagising siya ulit, usually, it's 2 times exact nung previous RR interval mo. So, ang ibig sabihin lang nun, di ba 3 yan? QRS. Pag inad mo to, ito yung space niya. Example lang yun ng sinus block. Kasi tignan nyo class ha. Although mahirap. So, between the 3rd and 4th QRS, wala kayong nakitang P-wave doon sa gitna. Wala rin kayong nakitang QRS.
Hindi naman siguro bibigyan ng identification ng ECG. Pero at least pag alam yung SA node, parang nag-brown out talaga. As in, walang P-wave, walang QRS. So wala yung mga pinag-usapan natin kaninang junctional rhythm, junctional escape beat, ventricular escape rhythm, wala. As in, wala lahat. So bago pa lang nag-react yung mga yon, nag-fire ulit yung QRS mo. Di ba? Yung SA node mo. Kaya nga, meron ka ulit parang nag-pause lang siya, di ba? So, first degree AV block. So, nasa atrioventricular block tayo So, nasa AV node. So, it's just prolongation of the PR interval. Normal is, again, ulitin ko, 0.12 to 0.2. Pag nag-prolong lang yon, it's called first degree AV block. In second degree AV block, dalawa siya. We have the type 1 and type 2. Yung type 1 is the Wenckebach type. So, some impulses are conducted and others are blocked. So, anong clue dito? Yung PR interval mo, para siyang first degree AV block. There is progressive increase in PR interval. So, kunyari, 0.20 yung una, naging 0.22, naging 0.24, hanggang wala ka ng P-wave. So, there is progressive shortening of the RR interval before the block impulse. Sana may example. So, eto siya. Mamaya. In type 2 second degree AV block, walang progressive prolongation ng PR interval. Nagkakaroon ka na lang lagi ng drop beat. So, tandaan nyo pag sinabing AV block, ang pinag-usapan natin dito, yung relation ng atrium to ventricle mo. Sa first degree, delayed lang. No? Sa second degree AV block, isang Wenckebach type at saka hindi. Type 1 and type 2. Type 1, yung PR interval mo, paprolong hanggang may drop beat. Yung yung type 2, walang prolongation, bigla siyang nagda-drop beat. So, pag nakikita nyo to, banggitin ko na lang, yung una kasi ang PR interval niya is around 0.2 siguro or 5 small squares. Yung second, naging 7 or 6 small squares. Yung third na PR, mga 8 na siguro to. And then yung third, may P-wave pero wala ng QRS. Nakita nyo yun, yung pangatlo? So, yung unang QRS, may P-wave siya. Yung second na QRS, may P-wave siya, pero lumalayo na yung PR interval, di ba? Nakita niyo yung prolongation. Yung third, medyo malayo-layo na. Yung fourth, may P-wave, pero walang QRS. Ito. Pangit na kasi tumigil sa P-wave, pero P-wave to P-wave siya. Walang QRS. Sa second degree naman na type 2, hindi mo na kailangan mag-prolong yung PR interval mo. Makikita ka na lang ng P-wave, walang QRS. Para hindi kayo malito, basta pag sinabi natin AV block, may P-wave, walang QRS. And that holds true kahit sa third degree AV block. After na may P-wave, walang QRS. May tumatama minsan, pero that is because of the inherent ventricular rhythm. Kasi di ba kanina sabi natin meron naman talaga tayong pacemaker din sa automaticity sa ventricle. So, ito lang yung pag sinabi naman nating ito pala, yung Mobitz type 2 na second degree.
Ayan o, tignan nyo, ang daming P-wave, pero walang QRS. So pag tatlo, bago nagka-QRS, 3:1. Pag dalawa, 2:1. Okay? So yung second degree AB block na type 1, prolongation ng PR interval, progressive prolongation, hanggang may drop beat. Sa first degree AB block, walang drop beat ha. It's just your PR interval is prolonged. So third degree AB block, ayan yung sinasabi ko kanina, the QRS are normal looking when block occurs at the AB node or bundle of His. Agree ba kayo dito? Na if your block occurs at the AB node or bundle of His, normal looking ang QRS nyo. Ano? Yes, di ba? Kasi ang AB node, ang QRS mo, duration mo, normal looking. Sa bundle of His, normal looking. Sa junction, normal looking. Pero kapag ang block mo or ang impulse mo galing na sa ventricular, widened QRS. Yan o. Widened if block as at the level of, pag sinabi natin kasing bundle branch, di ba sa ventricles na to? Ulit AB node, PR interval, AB junction, bundle of His. Iisa lang yun. QRS, normal looking. Bundle branch, ventricle, QRS, wide. So, the rhythm, the atrial is regular, the ventricular is regular. Ito yung naghiwalay na talagang wala na siguro silang pakialam sa isa't isa kasi may sarili-sarili na silang buhay, di ba? Hindi na sila apektado sa buhay-buhay nila. So, the PR interval, hindi siya, hiwalay din siguro to. Varies because the atria and ventricles are depolarized independent from each other. So yung P-wave mo, P-wave ka lang ng P-wave. So parang second degree din, di ba? Pero sa second degree AB block kasi, kung nakita nyo kanina, there is still correlation between, nasa annulment pa siguro ito, o nasa husgado pa. May mga P-wave ka pa rin na followed by QRS, di ba? Kaya nga may 2:1, may 3:1. Pero sa third degree, incomplete. Basta P-wave, nagko-contract siya. QRS, nagko-contract siya. Minsan, the QRS, mas malapit sa P-wave. Yung isa, wala kang makitang P-wave kasi nasa loob ng QRS yung P-wave mo. So, yun. Again, ano ang tech tip? Siyempre, yung ventricular rate mo, mababa. So, malamang, galing ventricle yung impulse. Diba? Kasi kung galing taas, ulitin ko ulit, 60 to 100. Pag AB nodal bundle junction, 40 to 60. Pag 40 and below, ventricle. Eto. Madali-dali. Bundle branch block. Naalala niyo yung sinabi ko sa iyo kanina. If you're looking for right bundle branch block, hanapin mo sa B1. If you're looking sa left bundle branch block, hanapin mo sa B5 or B6 kasi sa positional. If you're looking for hypertrophy, ulit. Pag LVH, B5, B6. Pag RVH, B1. Pag left atrial enlargement, B1. Meron din sa lead 2, pero basta meron ding involvement ng B1. So, if you have bundle branch block, diba? Bundle branch na to. Nasa ventricles na to, di ba? It leads to prolongation of the QRS interval. Di ba? So, complete, more than 0.12. Pag incomplete, pwedeng 10 to 12. Kasi ang normal na QRS natin dito sa lecture natin, 10, di ba? Okay. So, the QRS vector is oriented in the direction of myocardial region where depolarization is delayed. So, yun yung sinasabi ko.
kung saan yung part na delayed, dun mo siya makikita. So sa right bundle branch block, sa B1 mo makikita, ganyan siya. No? And then typically, yung there is opposite in polarity. Di ba? Usapan natin kanina class. Usually, upright ang P wave, QRS, saka T. Pero kapag yung QRS, tapos yung P wave mo, baliktad, or opposite in polarity, highly suspicious siya ng branch block. So, the branch block, kasi hindi naman ganyan kaganda yung makikita nyo sa ECG. Minsan magkamukha sila eh. Titignan nyo na lang, kung nasa B1 siya, right yan. Kung nasa B5, B6 siya, usually, nasa right, nasa left yan. So, right bundle branch block, ayan. RSR in B1 and QRS in B6. So, mas tatandaan niya yung B1. Common siya in patients without structural heart disease, pero pwede rin daw sa ASD and acquired valvular and ischemic heart disease. Sa right bundle branch block. So, eto, o di ba? Tatanungin ko sana kung ano to, nandun yung sagot sa baba. O class, ito yung medyo maganda-ganda example. O sabi, right bundle branch block. Ano nakita nyo? Yung B1, yun, may ganun. Parang rabbit's ear or whatever, McDonald's sign, kung ano nung tawag kami dyan lagi. Basta, kung merong parang ganun, tapos yung T-wave mo is opposite nung vector ng B1 mo, bundle branch block yan. Since nasa B1 siya, right bundle. Tignan nga natin yung left. Oh, diba? Ito yung sinasabi ko kanina. Tignan nyo sa left bundle, sa B5 or B6. Di ba parang ganun din? Rabbit's ear din yung sa B6. Pero hindi nyo na masyadong ma-appreciate. Pero may ganun din siya. May McDonald's sign din siya or something. Left bundle branch naman yan. So balik lang tayo. So predominantly negative QS in B1 and entirely positive R in B6. Huwag nyo nang i-memorize lahat dyan. Hulaan nyo na lang. Malilito kayo. Hindi mag-revolve ang buhay nyo sa right and left bundle branch block lang. Enough lang na alam nyo kung saan yung location nila. So, yun lang. Toxic. Clinically toxic ang may left bundle branch block. So, mas tatandaan nyo to. Why? Because it can be due to ischemic heart disease, long-standing hypertension, severe aortic valve disease, cardiomyopathy, o idagdag ko na lang, pwede rin acute MI siya. So, di ba yung right kanina, usually in normal people. Wait lang. Okay.